Hindi nga naging maganda ang pagbabalik ng Yokohama sa kanila mismong renovated court na kung saan ay na-sweep nga sila ng San Antonio Phoenix sa kanilang back-to-back game. Though hindi naging maganda ang mga huling laban ng Yokohama, ay nakapagtala naman si Kai Sotto ng 46 points, 16 rebounds sa kanilang back-to-back game. Kinakailangan makabawi ng Yokohama sa kanilang remaining games para makapasok sa playoffs. Sayang lang ang kanilang naipanalo noong nakaraan kung di rin naman sila makapasok sa playoffs. While makaharap nga ng Yokohama ang hindi basta-bastang kupunan. Ito ay ang top 8 sa standing ng Mikawa. Hindi basta-basta ang kupunan na ito dahil malaki ang tsansa nito makapasok sa playoffs. While mukhang mapapalaban si Kai Sotto sa team na ito dahil hindi basta-basta ang mga imports ng Mikawa. Una sa listahan ay eto ngang si Zach Auguste, 6'10" center position. Hindi basta-basta ang player na ito mga idol dahil mahilig dito mangtapal at mamosterize ng kalaban. Ngayong season ay nag-average nga ito ng 13.9 points per game. Sunod si Davante Gardner, 6'8" power forward position. Hindi basta-basta ang mamang to mga idol dahil masyadong malaki ang katawan at malakas din to sa ilalim. While sa katunayan ay naitalangan nito ang kanyang career high 38 points. Kaya makakalibre talaga ng masahe si Kai Sotto sa player na ito. Ngayong season ay nag-average nga ito ng 18 points per game. Panghuli ang former NBA player na si Jake Layman, 6'8" small forward. Ay ito talaga ang inaabangan sa laban bukas mga idol dahil malakas din ang player na ito. Malaking banta ito sa opensa. High flyer din ang player na ito mga idol. Marami nga ang nagsasabi na siya daw ang tumapos sa career ni Tacko Fall. Na-draft ito sa NBA noong 2016 NBA draft bilang second round 47th pick ng Orlando Magic. Naglaro din ito ng 3 taon sa Portland Trail Blazers at 3 taon din sa Minnesota Timberwolves. At ngayon import na ng Mikawa Seahorses ng Japan B-League. Though kahit malalakas ang mga import ng kalaban ay hindi rin magpapatalo dyan si Kai Sotto. Sana maging maganda ang performance ni Kabayan at kailangan maipanalo nila ang kanilang laban bukas.